Ronald, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po, Sir Jen and Boss Benny. Ikaw pala ang boss ito eh. Mabubuko tayo, Congressman. Anyway, i-update mo muna kami, Chairman Ronald. Ano na ba estado ng Duterte Youth ngayon? Yung party list. Yes po. So ngayon pong eleksyon na ito, tayo ay nanalo. Tayo ay nasa number 2 sa buong bansa. At alam nyo, pag tinignan nyo lahat ng boto ng mga OFW sa iba't ibang bansa, tayo po yung number 1 sa kanila. Pag tinignan nyo rin yung boto ng local absentee voting ng ating mga pulis, sundalo at taga-gobyerno, tayo rin po ang number 1. So, inaasahan po nilang lahat, lampas 2 milyon na bumoto sa atin na nung Lunes, tayo po ay maproclaim na kanilang kinatawan sa Kongreso. Kaya lang po, mga 3 hours before proclamation, sinabihan po tayo ng COMELEC na hindi daw po muna tayo makakasama dahil may nakapending daw po sa atin noong 2019 pa na kinaso ng Kabataan Party List. Kaya kahapon po, Tuesday, niraise po natin to sa Korte Suprema. Definitely, ito po ay grave abuse of discretion. Bakit po? Unang-una, kahit naman nakapending yon 2019, pinaupo naman tayo for the 2019 elections and for the 2022 elections. So, abuse of discretion lang nila yon na hindi tayo paupuin ngayon. Pangalawa. Chairman Ronald, bago mo ituloy, iliwanagin ko lang, ngayon kasing 19 Congress, may nakaupo tayong isa, di ba, na representante ng Duterte Youth? Yes po, sir. Yes po. Ayun, At yung Duterte Youth, wala namang question kasi 2019 pa yung complaint ninyo. Wala namang naging problema sa 19 Congress. Wala po, sir. Yes, sir. Ayun, Hindi, pero kanina, nung in-interview namin ng spokesperson ng COMELEC, sinasabi niya na meron daw bagong complaint ngayon. Hindi, may pending. May pending ng 2019 at meron ding complaint para ngayong taong ito. Itong 2025 elections. Totoo ba yon? Meron pong, itong Kabataan Party List, nag-file na naman 3 days before the election. Pero hindi pa siya pwede i-consider kasi hindi pa nga po nakakarating yung kopya sa amin. Kahit yung mismong detalye, hindi pa namin alam, hindi pa kami na uutusan mag-answer dun sa mismong reklamo. Kaya, bakit ka magsasama ng kaso na hindi pa tapos yung process ng kaso kahit man lang yung kinakasuhan, hindi pa inform po anong daman? Ayun. Pero yung case... Kasi po, Opo. pwede naman tayo magkaso sa kahit sinong gusto natin, kapitbahay natin, sa mga kasama natin, magkaso tayo. Pero hanggat di pa nga nare-receive yung kasuhan natin, hindi po pa pwedeng sabihin na proseso na yun. Opo. Anong alam namin doon sa kasong? Pero Chairman Ronald, yung 2019, tama po na hindi talaga naresolba hanggang ngayon? Pending, Yes po. Ito kasi yung mga kinaso sa amin para malaman po ninyo. Opo. Na kinasuhan kami ng vote buying. Bakit? Kasi daw nag-speech ako, sabi ko, kapag kami nanalo sa Duterte Party List, lahat ng aming pondo ay iaalay namin sa taong bayan. Wala kaming kukurang-utang kahit piso. Yun yung statement. At dahil doon, kinasuhan kami ng vote buying. Sabi ko nga, sa dami-dami ng kilala kong gobernador, congressman at mayor at mga kalaban nila na tunay na nagbibigay ng pera tuwing eleksyon para bumili ng boto, ang kaisa-isa pang nakasuhan sa COMELEC Central Office ay kami. Na nangako lang kami na lahat ng pera ng gobyerno na pupunta sa amin, iaalay namin pabalik sa taong bayan. So, ang unang kaso. Ang pangalawang kaso po ng Kabataan Party List namin ay nag-speech daw ako. Sabi ko, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo. Kasi alam nyo, mahilig tayo makipagdebate kay Jim Paredes, sa EDSA, kay Kaloy Zarate, sa Bayan Muna. Pero ang ibig ko sabihin, parang kay Kaloy Zarate, debate kami ng nagdebate hanggang matalo sila sa Kongreso. Ang kinaso sa akin ng Kabataan Party List, kinuha yung last part, yung sabi ko, mauubos kayo sa Kongreso, nilagyan ng slash, talk about Tomas murder promoted by... Sabi ko, kahit nga po hindi abogado, sabi ko kahit ordinary Pilipino na mabubuo po dito sa mga kaso ng Kabataan Party List eh. Natawa po ako doon parang statement ng bloodbath yan Chairman Ronald Oo po eh. Parang ganun lang sir. So, isa pa nilang kinakaso sa amin, hindi daw kami rehistrado sa COMELEC. Sabi ko,
Napakabobo naman yan. Paano Oo. kami napasok sa balota? Kaaway ko nga yung mga taga-Comelec eh. Simula kay Rowena Guanzon, dati pa eh. Kung hindi kami rehistrado sa Comelec, hindi natanggal na kami ni Rowena Guanzon doon. So, yan po yung tatlong kinakaso sa atin ng Kabataan Party List noong 2019 at naghuling hearing na rin po yan noong December 2019. So, nakalagay doon, after the last hearing, it will be resolved in 1 month. Hindi naman namin kasalanan na kalahating dekada na, hindi pa rin nare-resolve. Naintindihan namin siguro yung side ng Comelec na napaka-hausyaw kasi ng mga kaso, pero bakit ibang hold sa amin ngayon yun? Masabi ko po sa inyo, ang daming party list congressmen na merong kaso, malversation of funds, plunder, si Laila de Lima may kaso pa sa CA, may isang party list, may kaso pa sa citizenship kasi hindi talaga Filipino citizen. Sabi ko, ang sinayit lang ng Comelec ngayong taon na to na pinaka-serious daw sa mga kaso, yung amin, sabi ko, ano ba yun? Bububo ka talaga eh. Nakikita natin, no? Imagine niyo, kung sakaling ito magkatotoo to at magkatuloy-tuloy to, alam mo magiging president to, dapat lahat ng party list, pag kinasuhan mo lahat yan, di nakaupo. Kasi may pending case nga naman. Dahil may pending case, di ba? Imagine, dito, may bigat o wala, sinuspend. Di ang gagawin na lang natin, lahat kasuhan natin ng kasuhan. Basta't may kalaban ka sa politika, kasuhan mo ng kasuhan. Di wala na, hindi nauupo yan. Kung ganyan. Pero hindi, meron tayong mga ibang nakikita na mas mabigat ang kaso, pero nakaupo. Yun na nga. Diba? Yun yung sinasabi. Tama ba ako ron, Chairman? Yes po, tama po sir. At ito pa po, kanina po, in-inform ako ng NTF-ELCAC, yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang ating gobyerno pala, represented by NTF-ELCAC and the Office of the Solicitor General, nag-file sila ng disqualification case sa Comelec noong 2019 laban sa Gabriela at noong 2021 laban sa Kabataan Party List dahil meron mga miyembro daw tong mga grupong ito na napapatay bilang teroristang NPA. Kaya masabi ko, yung kaso pala nila pending pa hanggang ngayon, ba't na-proclaim yung Kabataan Party List? Yun lang rin ang nagkaso sa amin. Pero pinahil ba niya sa Comelec? Baka naman sa lower court yun, proper court. Yes, sa Comelec sir, yung binigyan po kami ng kaso kanina, opo. Sa Comelec. Dapat pala inaktuhan din ng Comelec yung kung talagang ganun pala, Chairman Ronald. Oo nga po sir, kaya sinasabi namin sa Supreme Court, grave abuse of discretion kasi discretion na lang nila kung sinong papaupuin nila na gusto nila. Pero etong sitwasyon na to medyo magandang tingnan eh. Kasi alam mo yung may kasabihan tayo sa politika na why am I singled out? Di ba? Hindi single out to, double out eh. Dalawa sila ng BH eh. Di ba? Yung bagong henerasyon. Di ba? But again, ano yung nakikita mo talaga rito? Bakit nangyari ito? Una, Duterte Party List yung nag-attempt mag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa, sa Kongreso, during Quadcom hearing, kaisa-isa yung Duterte Youth Party List na nagtangkoy kay Pangulong Duterte po. Pangatlo, kung kasali to, tayo lang ang kaisa-isa sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga mandarambong, kurakot at teroristang NPA. So, kaaway natin, mga kurakot at mga teroristang NPA. Pero, tapos pang-apat po pala, sir, may nagsabi sa akin, pag dinisqualify ang Duterte Youth Party List, yung seats namin mapupunta doon sa mga hindi nakasali sa baba, Gabriela yung papasok doon sa dulo. Ganun ba? Ayun naman Opo, sir. Pala. Kasi papasok yung tatlong huli. Yung tatlong huli. Ganun ba? Tatlo yan. So, again, sa kabatir ng ating mga kababayan, nag-file kayo sa Supreme Court. Pero paano kasi ang sabi ng Comelec, before June 30 ay maglalabas sila ng resolusyon sa usaping ito. Paano kung pumabor sa inyo yung desisyon ng Comelec? Kung pumabor sa inyo? Di natin nahuhulaan yan kasi ang hinuhulaan natin meron silang grave abuse of discretion. Kasi wala naman nung difference na pending yan ng 2019, pending yan ng 2022 eh.
Saka pag tiningnan niyo po yung kaso, napaka-house show po talaga, nakakainis lang eh. Oo nga, no? Maiinis ka nga talaga. Pero well, ang sabi kasi ng COMELEC, pending is pending, unresolved, Chairman. Eh, ang tanong po natin sa kanila, bakit yung mga kasamahan namin puro pending, mas malala yung kaso, mas serious talaga at grave? Bakit Oo. sila lahat na-claim? Oho. Oo nga, no? Oo. Ang daming, kumbaga, mas malalalim yung kaso. Oho. Bakit nga naman naproklama? Di ba? Pero ano pa po mga legal moves na pwede nyo gawin, Chairman Ronald? Una, yan nga po, ginawa na natin, nag-file tayo sa Supreme Court ng pang-TRO. Opo. Pangalawa, kasi ang mga COMELEC officials ay impeachable officers. Opo. So, hindi sila pwedeng filean sa ombudsman. Oho. Pero ang sinasabi nila, nirekomenda lang daw ng mga director ng COMELEC sa kanila yon, kaya nila sinugundahan yung i-postpone kami. Oho. So ngayon, kakasuhan namin sa ombudsman yung mga director ng COMELEC na nag-recommend na i-suspend kami. Oho. Kasi walang basis yung pagkaka-recommend nila eh. So itong mga to plantilla personnel ng COMELEC habang buhay nagtatrabaho sa COMELEC, papatikman natin to ng kaso sa ombudsman. Ayun. Kasi alam nyo, nautusan lang tong COMELEC sa tingin ko eh. Tapos inutusan lang rin itong mga opisyal, yung mga direktor nila na kunwari kayo nag-recommend sa amin. Ngayon papailan ko sa ombudsman itong mga direktor na nag-recommend. Sabihin ko walang basis yung recommendation nyo. Oho. Inilalabag nyo yung konstitusyon at yung batas, managot kayo ngayon, pagsisihan nyo. Oho. Pero kung ang problema pala ito, Kuya Benny, Chairman Ronald, no? Halimbawa, hindi pumabor sa kanilang desisyon, so maghihintay tayo ng resolution po ng kataas-taasang hukuman ng Supreme Court, Chairman Ronald. Yes po, tayo po. Yun na lang ating inaasahan talaga, Supreme Court. Kasi wala tayong maasahan dito sa COMELEC. Talagang abuso ang kanilang ginagawa. So, dapat tatlo din ho ang representante papasok sa inyo, no? Tatlo? Yes, oo nga po. Tatlo po ang ating magiging kinatawan. At alam nyo, dati na iisa lang ang kinatawan natin. Tayo lang nakikipag-away doon sa mga makakaliwang grupo. Tayo lang nagtatanggol kay Pangulong Duterte. Oo. Baka ngayon na magiging tatlo, kinabahan sila. Tatlo na yung makikipag-away doon. Tatlo na yung pro-Duterte doon. Balita pa na magpipilian ng bagong speaker. So yung tatlong yun, Oo, malaking bilang sana yung tatlo na yon, di ba? Oo. Opo, sir. Oho, kasi parang apat ba kayo? Tatlo kayo nakakuha ng tatlong seat. Tatlo po kami nakakuha. Oo. Akbayan na kaalyado ng Liberal Party. Mm-mm. Yung isa, Tingog, na kaalyado ng administrasyon. Oho. At tayo, Duterte Youth Party List, tayo siyempre ang kaalyado ng Pangulong Oho. Hindi kung tutusin, kung titingnan mo, balancing nga eh. Ayun na nga. Di ba? Balanse. Tatlo. Oo. Tatlo sa liberal, tatlo sa Duterte, tatlo sa Tingog. Tingog, di ba? So, balanse. Pero- Ngayon, tinatanggal yung balanse. Pero Chairman Ronald, hindi kayo kasama sa nominee, no? Bakit ba nga hindi kayo sinasama sa nominee ng Duterte Youth? Hindi na po ako nag-a-apply na nominee dyan. Opo. Dahil alam niyo, nung narehistro namin yung Duterte Youth Party List noong 2018, Duterte yun ang nominees. Ang nominees po namin, 27 years old, 40, 41, 43, and 46 years old. Oo. In-approve po yan ng NBank at ni Rowena Guanzon. Opo. Tapos nakaaway ko na si Rowena Guanzon. Nung ako yung nag-substitute, 33 years old ako, so umalis yung mga 40 plus. Umalit ako, 33 years old. Bigla na lang ako sinabihan na, Mr. Dema, you're over age. Ganon. Oo. Ang pagkakamali ko nun, sir, sinabihan kasi ako ng mga congressman-elect na kasama ko, pare, wag mo sasagutin yan kasi ano yan, medyo may something yan. So, huwag mo sagutin. So, 2 buwan, bakit ko yung parang sa akin si Pengweng, hindi ko sinasagot. Mhm. Opo. So, sinabi niya sa media,
Pinadalan ko daw ng death threat yung tatay niya 94 years old. Pinadalan ko daw death threat yung nanay niya 92. Pati daw yung special child niyang pamangkin. Pinadalan ko daw ng death threat. Tapos yun na sinasabi niya. Overage na daw ako. Hindi ko sinasagot. Dapat sinagot ko noon eh. Kaya ngayon sinasagot ko po lahat ng binabato sa atin para maliwanag agad sa media eh. Ayun, at least malinaw po yan, no? Oo, tama yan. Lagi ka sumagot para alam ng taong bayan anong totoo. Di ba? And of course, kapag wala kang makausap, nandito lang ang saganang mamayan. Yan. Kami ang pwedeng maghatid ng iyong mensahe sa taong bayan. Kasi nagtataka yung meron kong kaibigan sa Mindanao. Sabi niya, binoto ko yan, Duterte yun eh. Tapos ang alam ko niya, mananalo yan eh. Tapos bakit ganun, dinisqualify? Marami akong kakilala, Kuya Chairman Ronald, na taga Mindanao, na binoto kayo ng mga kaibigan natin doon. Kaya nanghihinayang din kung hindi uupo ang Duterte Youth sa Kongreso. Alam nyo kahapon, sir, bago kami mag-file sa Supreme Court, doon kami kumain sa Robinsons, Manila, doon kami nag-ayos ng papeles. Simula sa restaurant hanggang paglalakad sa loob, hanggang paglalakad sa labas. Siguro sabihin ko sa inyo, 7 sa kada 10 makakasalubong ko sinabi na, sir, binoto ko po kayo, laban lang po tayo. Ayun, Ito, ulit-ulitin ko to. Nagpahayag ang ating Pangulo na bati-bati na. Tama na yung politika. Ayaw na ng tao ng politika. Sagot nga nung ibang mga tao, hindi sa politika ayaw, sa ginagawa nyo. Diba? Pero, since ayaw na ng tao ng politika, sinabi na rin ng Pangulo ito, siguro naman itong sitwasyon ng Duterte Youth na ito, mapatunayan kung totoong bati-bati nga. Ayun. Dahil, alam mo, hindi naman pwede sabihin ng Pangulo na ito, napag-usapan na natin to. Hindi pwede sabihin ng Pangulo, hindi ko alam yan. Di ba? Gaya nangyari sa ICC, naku, hindi ko alam yan. Di ba? Gaya nangyari dito sa impeachment, naku, ayoko niyan. Tapos nandun. Ngayon, ito na naman, sa Duterte Youth naman, lumabas na naman, hindi ko alam yan. Nako. Anyway, Chairman Ronald, baka meron kayong gustong sabihin sa ating mga kababayan, yung mga kababayan din po namin na sumuporta at tumulong sa inyo, ano po mensahe niyo sa kanila? Yan po, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan Pilipino. Talagang pag tinignan niyo yung local absentee voting, ang ating mga pulis, sundalo at mga tropa ng gobyerno, tayo ang binoto. Ating mga OFW sa iba't ibang bansa, pag tinignan nyo, kahit Amerika, Canada, Singapore, Hong Kong, Middle East, ang binoto po, Duterte Youth Party List. At dito po sa ating bansa, lampas 2 milyon nating kababayan dito, tayo po ang binoto. Para nung Lunes, makita nila ang kanilang mga kinatawan, proklama at maging palaban sa Kongreso. Pagtanggol ang ating mga advocacy, di ba? Opo. So sana po, tulungan niyo po kami dito sa ating laban na ito. Alam nyo, kaya tayo ginigipit dahil alam nila tayo ay matapang na lumalaban mga nangyayaring abuso sa ating bayan at alam nila tayo ay lumalaban sa NPA at tayo ay lumalaban sa mga mandarambong at kurakot sa ating gobyerno. Kaya sana po, masabi ko sa inyo, ating mga kababayan, ituloy lang po natin ang ating laban dahil kung wala po tayo at hindi tayo lalaban, ang magwawagi po ang mga kurakot, ang mga kaalyado ng terrorist NPA at ang mga nagpapabaksak dito sa ating gobyerno at nagpapabulok dito sa ating gobyerno. Ayan. Chairman Ronald, salamat po at magandang hapon sa inyo. Yan po ay ating kaibigan mula sa Duterte Youth Party List. Ayan. Okay, hanggang sa susunod, Chairman Ronald. Pero nanghihinayang ako, gusto ko makita sa Kongreso si Chairman Ronald, no? Pero hindi na pala siya kasama sa mga nominado. Dapat kasi bilang isang kongresista o bilang isang politiko, dapat yung katunggali mo, gusto mo yung challenging. Ay, siyempre naman. Hindi yung, alam mo, nakakabobo yung yung bobo rin kaharap mo. Ayaw naman. Madadamay ka ron eh. Totoo. Pero kung very healthy yung discussion, at talaga nga namang may laman para sa taong bayan. Saka ang Kongreso naman talaga, debate yan eh. Yes, diba? makikita ngayon ng taong bayan kung ano yung tama. Ayan. And ikaw rin mismo, sa mga panukalang gagawin mo, maririnig mo, at may magsasabi sa'yo na tama. Hindi lang yung sa'yo na ipipilit mo na mali naman. Yun na nga. Di ba?
Ay, alam mo yung mga yan, basta't magagaling, kaya naman nilang i-analyze yan. Di ba? Ay, nako.